Sa isang interview ay sinabi ni Tatay Digong Duterte na isa loyal friend to his friend na Pastor Apollo Quiboloy at ang iniisip daw ng mga kalaban niya sa politika ay tinatago niya raw ito. Ang sabi ba naman niya, ano sa tingin niyo? So ang sabi ng mga netizen at political analysts, hindi nga lalabas si Pastor Quiboloy sa Davao City dahil pag umalis siya ng Davao ay madali itong mahuhuli ng mga pulis na tumutugis sa kanya para ma-serve ang warrant of arrest. Kaya nga, ang sabi ng mga kalaban ni Digong sa politika, hindi ba kayo nagtataka bakit nagkaroon ng people's power sa mga properties ni Quiboloy at humarang kanyang mga mananampalataya para hindi totally makapasok ang mga kapulisan sa kanyang baluarte sa Davao City. So isa lang daw ang ibig sabihin ito na nasa loob ng kanyang compound si Apollo Quiboloy at ayaw nga ipahuli o ipa-serve ang warrant of arrest ng kanyang mga nananalig sa kanyang simbahan. Ngunit ang sabi naman ng ilang netizens sa Davao City, maaari daw nasa compound din ng bahay ni Tatay Digong, si Apollo Quiboloy, nung sinerve ang warrant of arrest sa kanya. Kasi nakakapagtaka daw bakit wala nga doon sa kanyang baluarte si Quiboloy na sinasabing dalawa lang sinasabi ng mga tao sa Davao City. Kung wala sa kanyang baluarte, ay nasa baluarte ni Tatay Digong. Sa mundo talaga ng politika, lalo na sa pagkakaibigan ni Quiboloy at ni Duterte, na sinasabi ng mga political analysts, malaking salapi ang ginugol o binigay ni Quiboloy sa panahon ng pangangampanya ni Tatay Digong Duterte sa Panguluhan ng 2016, at ang utang loob daw ni Duterte kay Quiboloy, ganun na lang. Tapos kinuha pa siyang spiritual leader ni Digong para sa kanyang pangangampanya at sa kanyang pag-upo ng 6 na taon sa Malacanang. Ito raw ay isang bayad utang at sinasabing pagtanaw ng utang na loob para protektahan nga si Quiboloy sa sinasabing kanyang mga kaso sa sexual abuse, illegal human trafficking, at kung ano-ano pang mga idinidikit sa kanya gaya ng money laundering, hindi lamang dito sa ating bansa, pati sa labas ng ating bansa ay meron siyang nakabinbing kaso sa Amerika at sinasabing huhulihin din daw siya ng FBI ng Amerika kung sakaling matuntun siya, kung nasa labas man siya ng Pilipinas. Grabe talaga ang influensya ni Quiboloy sa ating mga politiko, hindi lang kay Tatay Digong, sa mga kaalyado ni Tatay Digong na tumakbo ng midterm election ng 2019 at presidential election ng 2022. Sa pamamagitan daw ni VP Sara ay nagbigay din ito ng malaking salapi para sa kanyang kandidatura. At sa nalalapit na midterm election sa susunod na taon, sinasabi din isa rin daw ito na magpopondo sa sinasabing lineup ni Tatay Digong para sa senatorial race. Grabe talaga ang mundo ng ating politika dito sa Pilipinas. Hindi mo na alam kung sino talaga ang maasahang politiko. Ang magiging kawawa rito na si Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang 3 beses na pagkain sa isang araw para ihapag sa kanilang hapagkainan sa tumitinding inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, problema sa administrasyon ni PBBM gaya ng sinasabing Chacha, West Philippine Sea at ang isyong paggamit ni PBBM ng pulburon ay grabe talaga itong ating political landscape. Karano kaya matatapos ito? Ayan, sabi nga man ng mga netizen maging mapanuri tayo sa darating na eleksyon at ihalal natin ang mga taong karapat-dapat na umupo sa local at national election na magiging mayor ng ating munisipalidad, magiging kongresista,
ng ating munisipalidad at ang ating mga senador na gagawa ng batas para protektahan si Juan Pasang Cruz. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro, nagmamatsyag dito sa nangyayaring politikahan sa ating mahal na inang bayan.